Mga kababayan ng sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may National University Annex sa may MF Jackson Street, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin sa may Corinthians Executive Village, Executive Regency sa may Sapphire Road, San Antonio, Pasig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Head southwest on N. Johnson Street. Turn left, then in 30 meters, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. Good evening po. Good evening.
straight at this traffic light. Continue for 900 meters, then keep left at the Fort Cotopaxi Boulevard. Continue straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light. Then 200 meters, keep left at the Fort
found at inabot ang maleta sa kanyang assistant na si Mark Tiksay, pero hindi nila nakita na ipinasok ito sa bahay ni Legazpi. Nais naman ni Senator Rizzo Ontiveros na imbitahin ang 18 dating driver bodyguards si dating Congressman Zaldico kapag ganap ng buo ang Senate Blue Ribbon Committee at magpapatawag ng hearing ng pagdinig sa flood control scandal. Sinabi ni Ontiveros na kapag binaliwala ang imbitasyon, pwedeng ikasapina ang 18 at kung hindi pa rin sisipon, pwede silang pag-isyuhan ng show cause order upang paliwanagin kung bakit hindi dapat nakondak. Sana man umano humarap sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 dating bodyguard si dating Congressman Zaldico. Kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod sakaling muling imbitahan. Sinabi ni Attorney Baligod na hindi sila natatakot na dumalo sa pagdinig ng Senado subalit nangangamba na ipasay. Continue straight to this traffic light. Maliwanag kay Attorney Baligod si Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay kasama sa inireklamo na tumanggap umano ng maleta ng pera tapos ito naman ang mamumuna sa pagdinig. Iyon ni Baligod, malamang na hindi makukumbinsi si Tulfo na magbibigay ng testimonya ng buong katotohanan ng kanyang mga kliyente, kundi ang paniniwalang puro kasinungalingan ang kanilang pahayag. Anya malamang na ipasay in contempt sila ni Tulfo para maikustudiya ng Senado o maipakulong. Handa naman noon si Senator Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control scandal. Sinabi ito matapos na hamunin ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico na dadalo sila sa pagdinig basta't pag-inhibit si Tulfo. Ay kay Tulfo, maaaring bumuo rin ang subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na pamumunuan ni Senator Francis Pangilinan. Inanunsyo umano niya sa hearing, proper ang pinal na desisyon o i-anunsyo ang pinal na desisyon habang iimbestigahang muli ang 18 ex-bodyguards para marinig ang kanilang panig o kumprontahin. Nagsampa naman ang reklamong grave oral defamation in relation to cybercrime si Senator Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 dating tauhan umano ni dating Congressman Zaldico sa Pasay City Regional Trial Court. Ay kay Tulfo, kasunod ito na umuno'y irresponsable at walang basehang aligasyon ng ilang dating umanong tauhan nito sa ginawang tulong ng Cayetano Black noong nakaraang linggo. Dapat din na iniugnay si Tulfo sa umano'y pagtanggap ng maleta ng pera at human trafficking. Sinabi ni Attorney Levy Baligod na handa naman tumestigo sa Senado ang 14 na mag-isa na dating mga sundalo na kabilang sa umano'y naging tagapaghatid ni dating Apostolic Martinez Representative Zaldico na maraming maleta ng pera sa malalaking personalidad. Kung pa ang 21 na 18 na dating mga bodyguard drivers ni Zaldico na unang lumantad. Sabi ni Baligod, ayaw niyang gumawa ng spekulasyon sa mga haring isalaysay ng kasunod na 14 pero sinabi niya magbabanggit ang mga ito ng mga bagong pangalan ng malalaking tao na nakatira ng pera at malalaking kang testimonya ng naunang 18. Nakikinulong na sa Bulacan Provincial Jail si Curly Desaya matapos aresto ni Ed kaninang umaga sa Senado. Inaresto ang dating contractor dahil sa warrant of arrest na ininampak ng Malolos Regional Trial Court Branch 20 Kausay ng Continue straight to this traffic light. Nakasong conversation sa Maliwalian Flood Control Project sa Calumpit, Bulacan. Sinabi naman ng abogado, hindi Curly Desaya at si Attorney Otelio Samaniego III mayroon pang 150 na personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control ang hindi pa Continue straight to this traffic light. Ito ang super balita sa gabi. 25 minuto makalipas ang alas 10. Kayo po ay nakikinig sa Super Balita sa Gabi. Ang Super Balita sa Gabi, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi, ay mapapakinggan sa Cebu, Davao at Iloilo sa pamamagitan ng Lugarani, labanan ng fake news, dapat totoo. Radyo PCWB, Balitang Tama.
pagkabora sa mga tinutugan. Mercury Drug, tulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ito ang super balita sa gabi. Tuloy po tayo mga kapuso, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo kada litro ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Ayon sa Department of Energy, hanggang 5 piso at 77 sentimo ang itataas sa presyo kada litro ng diesel. Habang ang kerosene tataas ng hanggang 8 hanggang 10 sentimo. Sa 8 piso at 10 sentimo. Samantala, maaari namang bumaba ng piso at 70 sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. Maaari itong tumaas na hanggang 30 sentimo. Mayapa sa pagkalahatan ng pagbubukas ng klase ngayong araw, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Cole, tahimik at naging maayos ang pasukan sa lahat ng bahagi ng bansa. Wala ring naitalang untoward incidents. Dapat din na mahigit 58,000 na mga pulis ang ipinakalat ng PNP sa iba't ibang panig ng bansa. Magsasagawa naman ang scheduled power interruption ng Maynila sila June 10 at 10-11 sa kanilang service area sa Caloocan, Quezon City, Valenzuela, at Bulacan. Sabi ng Maynila, nasa 400,000 Maynila customers ang apektuhan ng water interruption na nagsisimula ng alas 12 ng gabi ng June 10 hanggang June 11. Iba-iba naman ang oras ng water restoration sa mga nabanggit na lugar. Nagsagawa ng preventive maintenance sa EDSA pumping station sa Quezon City. Ilawag sa Napos mo ng National Police Commission, di maging sa kumpanya nagsampa ng reklamo ng senior citizen laban sa police overall na nag-viral dahil sa pananakit sa isang matanda. Umarap, natanggapan ng Napos mo ang 76-year-old na lalaki sa viral video, sinalaysay ang pangyayari. Sinampahan ng senior citizen na ang pulis na reklamo grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Kinumpirma rin ng complainant na nagsampa sila ng reklamong grave threat at physical injury sa Taguig Prosecutor's Office. Sa huli na bang impormasyon na natanggap ng PNP, sinabi na pumabon muli ang pulis na nasasangkot o nasangkot ng viral video. Ito ang super balita sa gabi. Balikan po natin ang mga headline. Hina ng mga natuwi sa magnitude 7.8 na lindol, umabot sa isang individual bilang ng mga nawawala nasa 12. General Santos City inilagay sa state of calamity. Sa magnitude 7.8 na General Santos City Airport, walang commercial flights. Maapektuhan ang magnitude 7.8 na lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon sa Station and House Prosecution Panel sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case laban sa kanya, lokal ng naituloy sa Senado. Masalaysay ng 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Cojanos Antisabi o hearsay lang ayon sa NBI. Nagpuso ng dating bodyguard na nag-deliver ng maleta ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinaglimit balikat lamang ng Pangulo. Senator Erwin Tulfo handa namang mag-inhibit sa pagdinig ng Senate Government Committee kapag nagdesisyong umara ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Kontratistang si Pacifico Vizcaya II inaresto na ng PNP-CIDG sa Senado at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail. Nagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na bukas, araw ng Martes, June 9. Halos 4,000
Bandang kanan yun, ma'am. Ano? Dito po sa, Kanan na nito. dito sa may yellow and black. Para. Ako po si Joe Reyes-Bell. Ito ang bayad. Mga balita ang atin sa inyo na super balita sa umaga nationwide at ang malalimang pag-ibay sa issue ng saksi. Ano po, ingat po. 75. Okay po. Ingat po. God bless po. Bagya. Double check po. Thank you. Medyo may pagka-ins po. Wala ko na rin. Nananatiling number 1 sa buwan ng May ang Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magtatawag paglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino Channel, ang inyo pong likod. Paalam po. Official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB News sa puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Wala. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social Doon na. media accounts. At para sa mga balita ng tama at totoo, ang kapuso. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. In 100 meters, make left U-turn on traffic. Paninindigan at ang aasahan. Super Radio 594, Kapasong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Ay, ayan, nadarap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.